in-interview si Attorney Delga at saka si Senator Bongo at nalaman po natin na kanina sa NAIA Terminal 3 sa may VIP ay talagang kinuha lang si dating Pangulong Duterte without showing any notice, any warrant of arrest. Walang pinakita according to his legal counsel. Nung lumabas ang issue na mayroong arrest warrant laban kay PRRD, nagsinungaling itong Malacanang. Sinabi wala raw. Wala raw natanggap pala. Pero ako mga kababayan, hindi ako naniniwala ngayon na ngayon lang yan lumabas ang arrest warrant galing ng ICC. At ngayon lang pinadala ng Interpol. Kasi in the first place, okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tabunon PH channel mga kababayan. Ito pag-usapan natin, kakapasok lang na balita mga kababayan. President Rodrigo Duterte inaresto na raw. Kasi nga raw naglabas ng, meron nga raw totoong warrant of arrest galing ng ICC mga kababayan. Ako, matindi ito ngayon mga kababayan kasi pinapakita dito mga kababayan na kung saan itong klarong-klarong ebidensya na itong Marcos administration mga kababayan ay napakasinungaling. The greatest liar of all mga kababayan. Bakit? Nako, since Saturday mga kababayan, sinasabing wala raw arrest warrant. Diba? Hanggang kahapon March 10. Sinasabi wala raw arrest warrant. Pero yung mga kalaban ni President Rodrigo Duterte mga kababayan, yung mga anti-Duterte na mga, lalo na yung mga mainstream media, sigurado sila na merong ICC arrest warrant. Okay, yet itong administrasyon, itong Malacanang, dinideny na walang arrest warrant. And then suddenly mga kababayan, naglabas ng statement, naglabas ng pahayag, sinasabi ito, 9:20 daw. Ito basahin natin mga kababayan. Nako, paki-like and share ng video natin mga kababayan para makita din ng ibang tao. And then antay-antay lang sa kung ano pa mga susunod na mga mangyayari kay of course sigurado tayo mga kababayan may action dito. Kasi nga sa pag-aresto ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan, meron din namang mga hindi na isunod or hindi tamang mga nangyayari. Okay, ito basahin natin. Kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ika-9:20 ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, ang dating ng Pangulong Rodrigo Duterte at ang kaniyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kaniyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustudiya na siya ng kinauukulan. Inaresto talaga mga kababayan. Inaresto. O bakit natin nasabing napakasinungaling dito ng Marcos administration mga kababayan? Bakit? Kasi nung Sabado lumabas ito galing ng Rappler, itong balita na ito. And then anong sabi ng Malacanang na walang confirmation, hindi totoo, walang silang natanggap na ICC arrest warrant. Pero mga kababayan, na tayo rin nagduda na kasi nga ang daming mga pulis pinadala doon sa Davao. At the same time, yung mga anti-Duterte
na mga, lalo na mga mainstream media na anti-Duterte mga kababayan, ay siguradong sigurado na meron ng ICC arrest warrant. Kahit kaninang madaling araw, may mga in-interview na ng mga anti-Duterte talaga, sigurado talaga sila, mga kababayan. Kahit nga hindi pa naglabas itong Malacanang. Diba? O dito natin makikita na talaga itong Marcos administration takot sa taong bayan. Takot ito sa taong bayan. Kaya nga nagiging the greatest liar of all. Diba? Ang problema lang nito, hindi naman sa ICC magagalit yung mga tao. Akala siguro ng Malacanang o ni President Bongbong Marcos mga kababayan na ang tao ay magagalit doon sa ICC. Of course, hindi naman. Ang problema din ito mga kababayan, ito may balita tayo dito na nung inaresto si former President Rodrigo Duterte, may mga nilabag na alituntunin mga kababayan. Ito pakinggan natin. Okay? Again, paki-like and share ng video natin para makita din ng iba, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito. Gomez sa ating linya. Troy, kamusta dyan? Hindi, magandang umaga sa iyo. No? Sa ngayon ay nag-disperse na ngayon ang media dito sa NAIA Terminal 3 at sila po ay nagpunta na sa Villamor Air Base kung saan inaasahan or napabalita na naroon ngayon si dating Pangulong Duterte matapos itong kinuha kanina ng mga pulis. Earlier, kapatid MJ, nakausap po natin in an interview si Attorney Delga at saka si Senator Bongo at nalaman po natin na kanina sa NAIA Terminal 3 sa may VIP ay talagang kinuha lang si dating Pangulong Duterte without showing any notice, any warrant of arrest, walang pinakita according to his legal counsel. Sinabi ni Attorney Delga na supposedly ay dapat nila makaharap o makausap si Pangulong Duterte pero sila ay hinarang. Tingnan nyo mga babayan ha, kinuha lang without warrant of arrest. Notice lang na merong warrant of arrest. Yet walang warrant of arrest, kinuha lang. Yan yung sabi. Diba? Dapat hindi ganyan. Anyway, hindi naman tayo abogado. Nandyan naman yung mga abogado niya, pero ito sinasabi na hindi pinagbawalan yung mga abogado niya. At doon po ay bigla na Payag. Ito na yun. Ito rin daw ay posibleng magdulot ng nila. Yes, Troy. At nakita nga natin yung mga update mula kay Senator Bongo at mismo ang senador ay nangyayari ngayon sa dating presidente. Troy. Talagang nakakalungkot MJ kung titignan mo kung ano yung nangyayari ngayon sa dating Pangulo kasi yun nga kung nasundan ang ating mga manonood si Pangulong Duterte pumunta lang ng Hong Kong para makapanaya, makalagupang palad para pasalamatan ang mga na nagbigay ng kanilang pinakamamahal na Pangulo, and at the same time pumunta ang Pangulong Duterte doon para i-tour ang kanyang mga apo sa sabi nga niya sa Disneyland, pero unfortunately nitong umaga lang ay nalaman po natin na arrest din na pala siya at yun nga ay nagkatot. Talaga nakakalungkot dito MJ kasi sinabi ni Atty. Delga kanina isa itong malinaw na paglabag sa human rights kasi sa mismo na tumatayong council o legal council din kasama sa legal council ng dating Pangulong Duterte ay hindi pinayagan na makaharap o makausap ang kanyang kliyente, which is the former president, bago ito dinampot ng pulis. Yan na. Hindi siya pinayagan makausap ang kanyang kliyente mga kababayan, di ba? Yes, Troy. Alas 4 ng hapon, pero pagising ko. At pagising ko kasi diferensya dahil wala ng staff. Anyway, dyan lang muna tayo mga kababayan kasi ito pag-uusapan natin ngayon. Anong mga nangyayari dito?
Okay? Maiksi lang ito. Yun nga, mga kababayan, disappointed tayo. Lalong nagagalit itong mga tao, lalo tayong nagagalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi nga, sinabi naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na handa niyang harapin kung mayroon talagang warrant of arrest ang ICC. Kaso nga lang, gusto ni President Rodrigo Duterte na litisin siya dito sa Pilipinas, mga kababayan. At ito na nga, nung lumabas ang issue na mayroong arrest warrant laban kay PRRD, nagsinungaling itong Malacanang. Sinabi wala raw natanggap pala. Pero ako, mga kababayan, hindi ako naniniwala ngayon na ngayon lang yan lumabas ang arrest warrant galing ng ICC. At ngayon lang pinadala ng Interpol. Kasi in the first place, alam ng mga anti-Duterte mainstream media, mga kababayan, sila nga unang naglabas niyan yung Rappler at yung ibang mainstream media. At the same time, ang daming in-interview na confident kahit yung Yusek Claire Castro doon sa kanyang vlog, confident siya na meron talagang arrest warrant. Doble kara yan. Nung pagdating nang naglabas na siya ng statement during the press briefing, nako, sinabing wala raw, mga kababayan. O duplikara yung Yusek ng Marcos, Yusek PCO. Yusek ng PCO, mga kababayan, ng Marcos administration. Di ba? At ito nga, ngayon, nasabi nating sinungaling ito si President Bongbong Marcos kasi marami ng signs since Saturday na mga nangyayari. Lalo na dun sa mga pulis na pinadala dun sa Davao na mayroong dalang barricade gears, mga kababayan. At anong sabi ng mga pulis? Na training lang daw yun. Di ba? Ang gagaling magsinungaling, mga kababayan. So ano ibig sabihin yan? Bakit nagsisinungaling sila? Isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan, natatakot sila. Hindi sila natatakot kay President Rodrigo Duterte, mga kababayan, natatakot sila sa taong bayan. Alam ng administrasyon ngayon na hindi si President Rodrigo Duterte ang kalaban nila, kundi ang buong taong bayan. Nako, ito, mga kababayan, ayaw ko mang sabihin ito, pero ito, mukhang sinyalis na ito ng, kayo na nga magsabi. Ayaw ko na lang sabihin, mga kababayan, baka maano pa tayo ng fake news dito. Or baka citing to sedition tayo mamaya. Wag na lang. Wag na lang, ha. Kayo na lang mag-comment dyan. Well, anyway, yun na nga, mga kababayan. Maraming signs, maraming activities ng mga pulis na nagpapakita ng sinyalis na parang meron, yet dinideny ng Malacanang. Okay? So anong implication nito ngayon? Number one implication nito ngayon, mga kababayan, insulto. Insulto ito sa justice system natin. Insulto ito sa justice system, insulto ito sa DOJ, insulto ito sa NBI. Kasi matagal na itong inimbestigahan ng DOJ at NBI. Time pa ni Laila de Lima as Secretary of the DOJ. Insulto rin ito kay Laila de Lima, mga kababayan. Akala siguro niya na nakatake advantage siya dito kasi nga inaresto si PRRD ng ICC. Akala siguro ni Laila de Lima nakatake advantage siya. Pinapakita lang ni Laila de Lima na inutil siya, mga kababayan. Kasi nung time niya, walang nangyaring ganito. Diba? So again, insulto ito sa justice system natin, insulto sa NBI, insulto sa DOJ. And of course, insulto kay Laila de Lima, sigurado yan, mga kababayan. Okay? Well, anyway, arrest warrant lang naman yan, mga kababayan.
of course, ikukulong yan. Pero hindi naman yan guilty pa. Okay? Technically, hindi pa yan guilty. Pero of course, nasasaktan tayo mga taong bayan kasi nga, totoo naman, agree naman tayo sa sinasabi ni President Rodrigo Duterte, mga kababayan, na sa pulisiya niya, tayong ordinaryong Pilipino ang nakabenepisyo doon. Diba? Hindi naman siya at hindi naman yung pamilya. Okay? Tinitake advantage lang ng mga kalaban niya yung pulisiya niya para nga ibagsak siya. Of course, identify na natin sino nga yung sinasabi natin mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan natin, meron siyang 3 sinasagasaan. 3 sinabi lang natin, pero of course meron pa dyan. Una, mga negosyante. Pangalawa, mga drug lords. Pangatlo, yung mga may connection doon sa NPA, mga kababayan. At ito yung 3 gustong magpabagsak kay President Rodrigo Duterte. And most likely, ito yung 3 masaya ngayon. Diba? Yet, hindi lang nila alam, or probably, wala silang pakialam, na ininsulto lang taong bayan, ininsulto nila ang current administration at ang justice system ngayon. Akala din siguro ni President Bongbong Marcos na nakaisa siya kasi nga, wala na, hinuli na si President Rodrigo Duterte na ako. Maghanda sila kasi may paparating na eleksyon, mga kababayan. Diba? At ito pa, mga kababayan, na isang implikasyon pa, hindi tayo sigurado nito, mga kababayan, hindi tayo sigurado. Sa tingin natin, meron pang nasa katungkulan na mga miyembro ng sandatahang armed forces, sabihin natin AFP, sabihin natin mandyan pa na sumusuporta kay President Rodrigo Duterte. And most likely, mga kababayan, ayaw ko mang sabihin ito. Sa tingin ko, hindi ako niniwala na walang pinaplano yang gawin. Kaya nga siguro, nagsisinungaling itong Marcos administration patungkol dyan sa arrest warrant ng ICC kasi natatakot ito hindi lang sa taong bayan kundi sa mga taong nasa katungkulan pa na mayroong pwedeng gawin. Diba? At ito, pangatlo, mga kababayan, yung taong bayan, of course, sigurado yan. Ang taong bayan ngayon naghihintay lang kung anong susunod na mangyayari. Naghihintay lang tayong lahat kung anong susunod na mangyayari. Naku, lalo ng mga taga Mindanao at taga Visayas, mga kababayan. Kado ito. At ito, pang-4, mga kababayan. Ano nga yung pang-4? Nakalimutan ko tuloy. Nakalimutan ko tuloy, mga kababayan. Well, anyway. Sige, pang-3 muna, nakalimutan ko yung pang-4. Yung pang-4, mga kababayan, kasi nga, patay ito yung Pilipinas, mga kababayan, yung administrasyon ni Marcos. Kasi nga, sinabi na ni Donald Trump, mga kababayan, na hindi pwede dapat tumulong sa ICC. Kasi bibigyan niya ng sanctions yung mga taong tutulong sa ICC. Nako! Patay sino itong mga taong tumulong dito sa ICC, mga kababayan. Itong Pilipinas tumulong dito sa ICC. Di ba? At eto na nga. Tingnan natin sa anong susunod na mangyayari kasi nga naglabas si Donald Trump, mga kababayan, na talagang ayaw niya ng ICC. Sinabihan niya yung ICC na hindi makialam doon sa Amerika at doon sa mga kaalyado ng Amerika. Yan, hintayin lang muna natin yan. So dito na lang po muna tayo and then paki-like and share ng video natin, mga kababayan, para makita ito ng ibang tao. Okay? And then paki-subscribe na lang po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.